Good news naman sa mga kapatid nating senior citizens, aprobado na ng House Committee on Senior Citizens ang panukalang magpapalawig sa social pension coverage nyo. At mula sa Kamara, nasa linya ng telepono, si Marian Enriquez. Marian, kung sakali, ano-ano ba itong mga benepisyo na madadagdag para sa seniors? Yes, Ruth, sa ilalim nga ng substitute bill, ang mga senior citizen na hindi indigent ay makatatanggap pa rin o makakatanggap na rin ng 5,000 pesos na monthly stipend. At makalipas ang 5 taon, lahat ng senior citizens ay entitled makatanggap ng Universal Social Pension na 1,000 pesos monthly allowance kahit may iba pa silang tinatanggap na pensyon mula sa iba pang pension providers. Pero nakasaad din sa panukala rules na maaaring piliin na i-waive o hindi kunin ng mga senior ang kanilang pensyon. Minamandato rin ng panukala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pakikipag-ugnayan sa Budget and Management Department at stakeholders na i-adjust ang halaga ng Universal Social Pension kada 2 taon matapos ang full implementation ng batas. Ililipat din ang pagpapatupad, distribution at management ng social pension mula DSWD sa National Commission on Senior Citizens sa loob ng hindi lalagpas ng 3 taon. Ang isa sa mga may akda ng panukala na si Marikina 2nd District Representative Biro Kimbo, ikinatuwa ang pag-aproba nito sa komite. Sa isang pahayag, sinabi ni Kimbo na isa sa mga gusto niya ma-address sa panukala, kaya ito inamyendahan ay ang disqualification ng mga SSS at GSIS pensioners. Hindi na raw makatotohanan yung halagang natatanggap sa SSS at GSIS pension kumpara sa daily at medical expenses ng mga senior. Hindi raw patas at discriminatory daw maituturing ang hindi pagsama sa kanila sa social pension. Samantala, Ruth, pag-usapan naman natin yung BICAM na nakatakda nga na 4 p.m. ngayong hapon, kinumpirma ng House contingent na pupunta sila sa Bicameral Conference Committee mamayang 4 p.m. sa PICC sa Pasay. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Mika Sonsing, all systems go daw at siguradong nandun sila sa BICAM mamaya. Ayon din kay BICAM member at Bicol Star Party List Representative at kay Paranaque Representative Brian Yamsuan, hindi totoo ang sabi-sabing Kamara umano ang ayaw sumagot kung tuloy o hindi ang BICAM ngayong araw. Katunayan, sila pa nga yung present kahapon sa PICC at yung Senado ang hindi dumalo. Ilang ulit na rin giniit ni Mika Sonsing na gusto nilang matuloy na ang BICAM hearing para umusad ang budget deliberations lalo't magigipit na sa oras. Marami pa kasing ahensya ang kailangang isalang at nakatakda nga sa December 22 i-ratify ang General Appropriations Bill sa parehong kapulungan ng Senado at Kamara. May instruction din daw kay Speaker Bojidi na tapusin nga yung budget as early as possible at walang delays para matuloy na nga yung budget at hindi maapektuhan ang ekonomiya. Hinihintay na lang daw nila yung Senate contingent na ituloy yung pagdinig at pag-usapan yung mga hindi mapagkasunduan sa DPWH budget. Umaasa rin yung Kamara na hindi magkakaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth. Marian, gusto ko lang balikan yung sa senior citizens kasi I'm sure marami nang na-excite na ating mga kapatid dyan. Meron ba yung counterpart bill na sa Senado? Naku, yan yung magandang alamin din natin, sa counterpart nga sa Senado. Pero dito sa Kamara, paniguradong pasado na po ito sa komite at umaasa tayo na sa susunod na taon, pagbalik nga ng sesyon sa Kongreso ay isasalang na ito sa plenaryo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.